So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin dito sa motorcycle to. Kung naghahanap ka ng underbone 150cc na motor, pogi, maporma at sobrang aggressive na motorcycle. At kung hindi ka naman maselan sa kanyang gas consumption na 150cc, ano ba naman yun, diba? So, ano nga ba to? Ito yung Euromotor Beeperman RC150. So alamin natin yung kanyang presyo at yung specification na to kung sulit nga ba ngayon 2025. So tara, samahan nyo ako, walk around na natin. Ayos na ayos siya. Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you all made up. Dirty thoughts are seep into my mind. I can't wait up. Ooh, she looks so good, got me. So ayan, medyo makulimlim at medyo maulan ang ating panahon ngayon, pero hindi tayo mapipigilan ng ulan. Magbablog at magbablog tayo. So ayan, nandito tayo sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Napaka-pogi pa rin na ito. Kung naghahanap ka ng underbone 150cc, carb type, maporma at di ka maselan sa gas consumption, isa to sa mga mare-recommend ko. Medyo matagal na ang isang to, pero ngayon 2025 ang pogi pa rin ito. So may mga konting upgrade lang siguro para dito sa motorcycle na to, para at least sumabay siya sa trend ngayong 2025. Pero yun na nga, umpisa na natin, walk around na natin. Ay siya. So yun na nga, ang isa sa mga gusto natin dito na i-upgrade nila is yung kanyang headlight. Sana dito gawin na rin to na projected valve, katulad ng mga upgrade, katulad nun dun sa may Rock 125, 'di ba? Naka projected valve yun eh. Pero ito naka ano pa rin siya, halogen bulb. Ito signal light niya sa taas. Yan, mukha pa rin siyang talagang robot tingnan. Pero yung mga upgrade na gusto natin dito, sana gawin tong projected valve. Ayan. Pero may mga LED pa rin naman siya. Yung kanyang park light, may chrome dito sa loob. Tsaka aggressive pa rin talaga yung mukha niya ito. Kita nyo ba yan? Napakaganda ng mukha niya. So konting upgrade lang para dito sa kanyang headlight. So naka-telescopic fork, maganda yung fender, ganda ng kanyang plastic, combination ng glossy red, matte black, and then meron tayong extension dito na goma para sa talsik ng putek. Yung kanyang tires, ang size dito ay 80 by 90 by 17, tube type pa rin naman ang isang to. Pero pwede nyo itong i-tubeless kasi naka-mugs naman siya. And yung mugs natin dito, meron siyang lining na kulay red. Tapos napakaganda rin ng kanyang disc brake. Single disc brake, wavy design. Pero tingnan nyo naman, napakalaki ng disc niya, diba? Naka-dual pot caliper tayo rito. And then, malay naman natin, gawin din tong FI ni Euromotor. Sana maglabas din sila ng FI na ganito. Sana, diba? So, tingnan nyo naman yung aggressive nito sa part nito. May mga sharp design din tayo rito. And then ito decals na parang carbon fiber finish yung datingan. Alam nyo yung kulay niya parang mas gumanda eh. Hindi ko lang sure kung dun sa mga naunang version or mga naunang taon, parang ito sobrang red. Para siyang Ferrari red compared dun sa mga naunang red, diba? So meron tayong Euromotor, may 150cc dito, may lining na kulay red, may RC dito sa ilalim, and then may mga open part naman tayo rito. Dito sa ilalim, meron tayong parang carbon fiber finish. And then, yung ating makina, ang ganda ng itsura. Alam niyo yung katulad dun sa mga Raider 150. Ganun yung datingan niya, pati yung makina niya kulay gold din. Kung makikita nyo, ayan o. Tapos kickstart, meron pa rin naman tayo rito. Foot pegs para sa kanyang rider. Ayan. Makapal to. Combination ng rubber and metal. Ayan. Rear brake pedal. Smooth lang din. Tapos may mga ganyan siyang design. May mga patulis. Tapos dito naman sa side na to, para siyang carbon fiber finish. Dito rin. Ayan. Ma-appreciate mo yung mga ganitong design eh. Diba? Naka-monoshock tayo rito. Adjustable naman to. Hindi ako sure kung adjustable, pero mukhang adjustable siya. And yung foot pegs natin dito sa angkas, ganda rin yung design. Ganda ng click na yun Meron siyang lock. Ganda ng alloy dito, glossy.
tambucho, meron tayong mataba din naman to, meron tayong cover na metal, pero dito sa part na to, wala. So ito tinatanggal pa to eh. Yan, tinatanggal pa yan, pero maganda rin yung tunugan nito. Nakasalubong na ako or nakasabay na ako ng ganito, all goods yung tunugan niya, yung sound check niya. So, may swing arm din tayo rito, naka dual pad caliper tayo rito, at naka single disc brake din, wavy design din, ganda rin ng itsura. Naka mugs din tayo rito, may lining din yung kanyang mugs na kulay red. Yuan Ching yung kanyang brand, and size nito ay 180 by 17, tube type pa rin naman ang isang to. So dito naman yung decals niya is minimalist lang, hindi siya mukhang sabog tingnan, bagay na bagay yung kanyang decals para sa motorcycle. Ayan, so may beeper man tayo rito, kulay white, kaya basang-basa mo siya. So meron tayong parang carbon fiber finish dito. Ito naman sa fender niya, parang carbon fiber finish din. And dito naman yung signal light niya LED, meron tayong park light din LED, pero sana dito sa kanyang tail light is gawin din LED. May reflector tayo rito na maliit. Yung ating grab bar, ganda rin ng itsura eh, glossy. Yan, sa upuan nga pala, napakakapal ng upuan nito hanggang dito sa OBR. Tapos mukhang hindi tayo masyadong bukaka kasi may mga patabas na design dito eh. Yan. So meron tayong helmet hook. Maliit lang yung ating compartment kasi dito rin yung ating battery. So mga basic tools lang yung magkakasya rito. So hindi siya bagay lagyan ng top box eh. Para sa akin lang 'Di ba? Hindi siya bagay lagyan. Mawawala yung kapugian niya. Para lang naman sa akin. So ayan, meron tayo rito yung gas tank niya rito. Sana dito lagyan nila to ng goma para hindi siya na alam mo yan, nagagasgas katulad niyan. Bumabakat kasi siya. Tapos gas tank natin, wala tong susi, no? Hindi na natin kailangan susian. Okay? So dito naman sa part na to is para din siyang carbon fiber finish. Ganda pa rin ng design nito. And then ang ano natin dito, ang suggestion natin dito is lagyan nila ng USB charging port. Ngayon 2025, 'di ba? Sana maglagay sila ng mga ganon. So naka-upright position, naka-clip on yung ating handlebar. Tapos naka fully digital tayo rito. RPM nakikita natin dito. Select and set naman 'yan. So ignition, maporma din, meron din tayong shutter lock din dito. And sa ating switches, ordinary plastic pa rin na ginagamit ni Euromotor. Ayan. May kill switch, park light, headlight, electric starter, lever natin dito maganda. Ganyan ang itsura niya. Okay, so smooth naman yan. Yung grip natin dito makapit, pero hindi ko gusto yung design niya ng grip niya. Ayan. Tapos yung throttle niya, okay naman, mababaw din naman. You know, tapos dito, yung clutch niya, smooth lang din. Ayan. So meron din tayo ritong rubber na ganyan, yung design. May flasher din tayo rito. High and low, signal light, busina, and then choke. Ayan. Okay. Sa kabila naman, dito sa side, meron tayo rito chain cover na parang itsura niya ay carbon fiber finish. And malaki yung ating sprocket dito. 4060 yung kanyang size. So sa kanyang makina, ito naman yung itsura. So halos lahat talaga is gold, no? Meron tayong euro dito na naka-engrave. Yung ating foot pegs, di rin siya napiplit. Naka single head shifter din tayo rito. Ayan. So ito may rubber din siya na nakabalot. So yan, yun yung itsura niya. So sakyan naman natin itong motorcycle na to. Kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko ang motorcycle na to. Ay siya. In the mood, she read that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking, it's making them crazy. She know how to move. She said she's ready to party. Let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping a model. I can't get enough. I need you. I think this is lust, not love. 'Cause everything that we touch gives us a rush, and everything that we taste feels like a drug. Da 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 da.
So yun na nga, ngayong 2025, upuan natin itong Beeperman 150 RC or Euromotor Beeperman RC 150. So side stand muna natin, so kung naghahanap ka ng mapormang motor tapos sobrang aggressive carb type, okay, so marami din naman kasi talagang naghahanap ng carb type tapos pinang-upgrade nila, pinang-show nila. So mas madali daw kasi maintenance ang carb type. So ayan, center stand, side stand muna natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. So mukhang goods naman siya sa mga alanganing lugar, okay? So 5 to ang aking height. Medyo medaya tayo rito sa side kasi may may level. Pero ayan, ganyan ang itsura natin. Tingkayad, sobrang tingkayad pero manageable naman para dun sa mga 5 to na kagaya ko. Yan ang itsura natin dito. Napaka-pogi ng motor na to. Hindi tayo masyadong sub-sub dito. Tingnan nyo naman. Diba? Tapos ang ganda rin ng shock sa harap. Sa likod din. Naka-mono shock. Tapos ang ganda rin ng bounce. Ayan. Turning radius niya malawak din. Diba? Tapos meron pa tayong space dito para sa mga gamit natin pwedeng ilagay rito. Ayan. So, napaka-solid ng isang to. Tapos sa ating OBR, meron tayong space dito na malawak din. Yung foam niya, gusto ko yung foam niya. Yung pang long ride talaga yung feels natin. Hindi masyadong masakit sa puwet. Ganito yung mga foam na talagang goods pang long ride. Ayan. So, yun nyo naman, napaka-forma. Ang pogi pa rin ng motorcycle na to. Sumasabay pa rin siya ngayong 2025. Kahit sabihin na natin na medyo matagal na siya sa market. Kaya tumatagal din to sa market kasi nga alam mo naman natin na mabenta rin ang isang to. Ayan. So, yan. Para doon sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ni Mitsukushi San Rafael Branch para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire. Ayos yan, di ba? So, ayan. Center stand natin para nakita natin. Ayan, magaan naman siya eh. Di ba? Center stand, magaan lang din siya. Ayos. So ayun na mga best sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 62,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din yan sa installment at sa mga naghahanap ng ganyan, ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung kano nga ba ang ganilang down payment, yung terms nila at yung rebate nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle sa kanyang presyo? Comment na naman nyo sa baba para at least malaman naman natin kung ano nga ba yung mga sa loobin nyo. At para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? So yun na mga boss, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw siya laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.